Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ayun po, ako po si Amiel Tristan and Castro, from Diocesan Shrine of Our Lady of Fatima and former I-Support Program Coordinator. Gusto ko lang muna i-share yun nga, paano yung naging spiritual life ko dito after kong pumunta ng um, abroad. Kinuha ko na ate ko. First job ko dito is art center, social media officer and graphic designer ako dito. Tapos 6 months, after 6 months, biglang nagsara na in-announce sabi na magsasara siya. Inisip ko, hala, uwi na ba ako ng Pinas? Para hindi ako na kinain ng worriness ko, ng doubts ko. Kasi alam ko, may plano si Lord kung bakit nangyari yun. Di ba? Sabi nga, pag may nagsarang pinto, may magbubukas sa bintana. So, after nun season of waiting ko, mga 2 weeks, sakto birthday ng papa ko yun, doon ako yung time na may interview ako. Pinagdasal ko ng Lord, kung dito ako, okay lang. Kung will mo, go. Kung hindi, okay lang. Marami pa namang companies dyan na pwede kong applyan. Pero after nun, nakapasa ako, sakto birthday pa ng papa ko. Sobrang miracle lahat ng nangyari. Iba talaga kapag alam mo kung paano siya gumalaw sa buhay natin. So, syempre bata pa lang ako nung hindi pa ako talaga nag-grow spiritually. Alam ko lang pag prayer, yung prayer can move mountains, ganyan lang. Pag nag-pray ka, tinutupad agad ni Lord yun, ganyan, naririnig ni Lord. Yan. Pero along the way, when I grew up, so mas lumalawak yung understanding ko na si Jesus kasi napaka-clingy, na gusto niya yung i-enjoy, gusto niya yung i-enjoy yung intimacy natin sa kanya, na lagi tayong lumapit sa kanya. Sa hirap man ng ginhawa, kung sa highs and lows ka man ng buhay mo, gusto niya lagi na kinakausap siya, nilalapitan siya. Plus pa doon, nakatulong sa akin yung prayer is part din kasi yung devotion. So yung devotion kasi, dati kasi hindi ako nakapag-devotion. Siyempre, ako, yung mga nature, di ba? Magkakasala ka, ulit-ulit yung mga kinakain ka ng worries mo, ng fear mo. But in the end, you will always go back sa goodness of God, di ba? Na alam mo paano nga siyang gumalaw sa buhay mo. Since day one na nasa ministry ako, um, ayun, nasa youth choir pa ako noon, children's choir pa pala. So, dun pa lang tinaniman na ako ni Lord ng faith at tuloy-tuloy yon at dinala ko yun hanggang dito. Na kailangan hindi mawala yun, na napapatuloy na nag-grow. Kwento ko lang din po kasi nung bata ako, parang may kutsyon lang ako sa ilalim eh. Doon na kasi ako natutulog sa ibaba nila mama at papa ko. So nakita ko si mama minsan, kala ko weird, bakit siya nakaupo, tapos nakataas yung kamay niya, nakaganyan. So parang inisip ko, anong meron? Anong ginagawa ni mama? So syempre, bata pa lang tayo, minsan yung curiosity natin lumalawak. So, doon ko lang na-realize na, nagdadasal si mama. So, every night ginagawa niya yun si papa. Kasi minsan diretso tulog agad siya. Pe-pray muna. So, gets ko. Tapos yun, hanggang sa yun, nung wala si mama, 2014, like ko binabaw na hindi pwede kong mawala yun, na kung paano yung ginawa ni mama na hindi niya nakakalimutan kausapin si Lord every night bago siya matulog, itinataas niya lahat. Tapos yun, kaya yun yung ginagawa ko dito, na kailangan ko patibayin yung faith ko. Yeah, to strengthen my faith talaga, na through prayer, through devotion. Kasi doon, mas nag-grow talaga ako deeper and better sa Word of God, sa relationship ko kay Lord. Inisip ko, ano nga yung your will be done? Parang, Lord, ikaw na bahala. Hintayin ko na lang yan. Di ba? Parang isip ko, hindi naman ganun eh. Parang, hindi ka naman pwedeng sit back and relax para hintayin mo na lang yung will ni Lord. Pero, your will be done kasi ina-accept mo, ina-acknowledge mo yung God's will. Kung ano mang ibigay sa'yo ni Lord, kung ano i-reveal niya sa'yo, whatever happens, i-accept ko yung ibibigay sa akin ni Lord. So, ganun pala siya, yung your will be done. Lalo na, nandun part pa rin dun yung total obedience. Kasi yun yung natutunan ko. Minsan di ako marunong mag-obey kasi nandun pa rin yung pride na, sa tagal ko naman nag-serve eh. Ano naman nangyari? Parang, ito na naman tayo, Lord eh. Pero hindi eh. Yung obedience mo kay Lord na, Lord, alam ko, may plano ka. Alam ko, hindi pa to tapos. Hindi pa tapos dito yung purpose. Part talaga siya ng obedience.
natin sa Kanya, na itinataas lang natin sa Kanya. Lalo na yung Your Will Be Done is part na nangyari kay Papa. Sobrang heartbreaking yun kasi syempre, siya na lang yung magulang namin. Syempre, last year ako parang sakto kasi noon bago mawala si Papa, merong ganap sa Kristong Hari. So, nagpaalam ako kay Papa kasi kakagaling lang namin sa Philippine Heart Center. Lumabas kami kasi para hindi lumaki yung bill namin, para makapag-ipon pa kami ng guarantee letter from the different government agencies. So, sobrang alam ko, payapa naman yung puso ko na kahit kuwari mag-serve ako sa simbahan, alam ko okay si Papa. Pero that time kasi nung pumunta ako sa Kristong Hari, bago yon, sinabi sa akin nila Ace na kailangan dalhin daw yung youth cross sa Kristong Hari. So, inisip ko, ako lang mag-isa? Ano ba yun? Bakit ang bigat-bigat ng youth cross natin, di ba? Ang laki nun. Tapos nasa pa siya, Our Lady of Fatima Parish pa siya. So, pumunta ako doon. May ibig sabihin pala yung pagkuha ko ng youth cross na yun, parang nakita ko din sa Bible verse na sinearch ko nga na yung take up your cross. Sobrang sakit, pero kasi feeling ko yung nang kinuha ko yung youth cross along the way na sinakay ko siya sa Grab, sobrang hinawakan ko siya na maigi. Kasi ayokong baka sa akin dahil baka masira or gasgasan or what. Iningatan ko siya. Siguro yun din yung time na kinuha na ni Lord si Papa. Kasi alam namin 7 hours ko siyang naiwan, na 7 hours na nagstay si Papa sa CR. Tapos, feeling ko, hapon nangyari yun kasi nakauwi na ako 11. Pagka-uwi ko nga, nakabagsak siya sa CR. Tapos, yun nga, feeling nga namin na 7 hours na nagstay kasi iba na yung kulay niya. Though, ginigising ko pa rin siya, nakahawak ko yung kamay niya kasi sobrang lamig na, pero sobrang positive pa rin ako noon. Sobrang sakit sa akin kasi ang dilim ng bahay, tapos ang lakas ng radyo niya, tapos nakasarado yung screen. So, yun, feeling ko yung 7 hours na yun, sobrang sakit kasi sobrang traumatic kasi nakikita ko yung inis ko na lang, Lord, pwede naman ako hindi umalis, pwede mo akong pigilan, pwede may mangyari sa akin, di ba? Para hindi ako magtuloy doon sa Marian concert. Tapos, dumating pa yung time na kailangan ko pa kunin yung youth cross, pero doon ko na-realize na, okay, look up always to the cross. Look up to Jesus, na kahit kinuha na si Papa, ko nire-remind sa sarili ko na nasa totoong tatay na ako, which is si Lord. Siya yung tunay na tatay ko, pero thankful pa rin ako kasi doon ko na-realize na pinaramdam sa akin ni Lord na hindi niya ako iiwan, na kailangan ko siya sundin, kailangan ko siya i-follow, kailangan ko siya i-obey kasi yun yung gusto niya. Sa journey po namin ni Papa sa hospital, parang inis ko na lang, Lord, sinesurrender ko na sa inyo. Your will be done, thy will be done. Nasa iyo na po, alam ko, kaya ni po ni Papa, kaya ko, kakayanin namin to. So, hindi ko pwede po siya laging ihanda na parang laging sasabihin natin, di ba, advance mag-isip. Hindi, pag nangyari po yun, hindi po magiging payapa yung puso't isip ko para kung ano yung pinagkakapitan namin ni Papa that time na nasa hospital kami hanggang makauwi, hanggang saan na nangyari yun. So, thankful ako kasi dininig ni Lord yung prayer ko na makaramdam ng Father's love. Kasi lagi ko pinagdadasal yun na hindi ko nararamdaman. Although kaya ko kahit hindi na siya mag-thank you sa akin. Basta makita ko lang na masaya siya. Nagagawa namin yung best naming mga magkakapatid sa kanya. So, yun na yung masaya ko na dininig ni Lord sa akin yun. Kasi thankful ako na nagkaroon kami ng bonding dun sa hospital. At pinakamasaya pa yung nag-lean siya sa balikat ko kasi hindi siya makatulog. Nasa heart center na kami. Na nung time nung nag-lean siya sa balikat ko, tapos nanonood lang kami ng mga reels ng TikTok about sa mga food. Pag nakauwi siya, lulutuin namin to. Nung nag-lean siya doon ko na lang naramdaman na sobrang payapa na naramdaman ko yung pagmamahal ni Papa na ilang taon ko siyang inaalagaan. Nung nawala si Mama, syempre nakafocus na kami sa kanya. Pero yun, sobrang thankful na ako na yung time na yun na ipinagkaalog ni Lord na yung father and son moment is naramdaman ko. Even sa pagtulog, lagi niya hinawakan yung kamay ko.
Lagi niyang kinikis-kis, ginaganyan. Kasi natatakot siya. Pero ayun nga, thankful lang ako na thankful ako nagkaroon kami ng father and son moments talaga nung time na yun. Kinapitan namin yung bawat isa. Andun yung pagmamahal niya sa akin. Naramdaman ko yung pagmamahal ko sa kanya at naparamdam ko sa kanya ng sobra. Hindi ako nagkaroon ng regret na ganito. Instead na nagpapasalamat ako na kaya na naibigay ko kay Papa yun. Lahat na makakailangan niya, lahat na mga gusto niya. Kaya thankful ako kasi iba-iba talaga kapag kilala mo at alam mo paano gumalaw si Lord sa buhay mo. Yun yung pinagpapasalamat ko na dininig ni Lord. Hindi, lagi niya He always answered my prayers. Siguro hindi agad-agad na-answer pero may perfect timing lahat yun. So, ayan, sobrang thankful lang po ako dun sa lahat ng bagay na lagi ko yung inaalala kapag sobrang nalulungkot ako kung paano ko naramdaman yung pagmahal ni Papa during nung nasa ospital po kami. Maraming kabataan dyan sa diocese natin. So, one time po kasi may nag-share po kasi sa akin tinanong kung paano ko naka-cope up yung nangyayari. Sabi ko, hindi ko masasagot yan kasi nasa process din kasi ako ng healing lahat. So, hindi ko alam masasagot yan pero alam ko lang na meron akong Diyos na kailangan mong tanggapin na you need to accept that you have Christ in life. Kasi in the first place, dinala ka niya dyan may dahilan. So, everything happens for a reason. Lahat is may purpose. So, yun yung gusto ko sabihin sa mga kabataan na laging may purpose. Kahit may magulang ka pa or wala na, parang isipin mo lagi may purpose si Lord sa'yo. Lagi siyang may tinatanim sa'yo na plano, na purpose sa buhay natin. Gusto ko lang din sabihin sa mga kabataan nga na may natutunan ako na binigay sa akin na 3Ps. Yung 3Ps na ito, una yung promise. Siguro yung promise na yun, di ba may promise sa atin sa Lord na okay lang yan, kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Marami siyang promises sa atin So sa promises na yun, kailangan natin kapitan yung pangako niya sa atin. So after that, pag kinapitan mo yung promises niya na yun, dadaan ka dun sa second P, which is yung process. So yung process daw is yun nga, process of healing. Siyempre nasa stage ka pa ng mourning, 'di ba? Sa magulang mo, sa minamahal mo. Pero ayun, lahat is may proseso. At yung last P na natutunan ko is yung promotion. Kapag yun nasa proseso ka na at patuloy ka na nag-o-obey, patuloy mong kinakapitan yung mga pangako ni Lord sa'yo. So dadating sa'yo yung promotion, ibibigay sa'yo ni Lord yung deserve mo. Lahat, yung sa career, sa love life man yan, or sa spiritual aspect, darating yan. So yun yung inaalala ko lagi yung 3Ps na nasa proseso pa ako. Hindi mawawala yun. Kaya hindi ko din masagot yung sinasabi ng ibang tao sa akin na paano ko na kinakaya, paano ko nalapas ko, wala namang sagot yun Lagi mo mararamdaman yung pain, yung grief. Pero but in the end, kakapitan mo talaga yung faith mo yung mga pangako ni Lord sa'yo. At yung 3Ps na to is nakakatulong sa akin na hindi ako agad dadating doon sa promotion. Ayoko agad dumating doon kasi alam ko lahat may proseso. Kailangan ko lang i-enjoy, kailangan ko lang magpatuloy na mag-grow sa faith ko. Kasi yun yung kailangan ko, mag-grow. Kasi feeling ko lagi akong sinusubok ng mga temptations kasi it's part of human nature Pero kung pinapalik sa sarili ko, hindi. Alam ko kung sino ko, alam ko ano yung tinanim sa akin ni Lord. So, ayun lang yung mga message ko sa mga kabataan na nag-struggle ngayon. Lalo na kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Sobrang hirap pero walang sagot dyan na lahat is nasa proseso. Lahat ay may sagot yun dahil may purpose lagi si Lord para sa atin. Pero yun yung naging vocation ko pagdating ko dito, yung mission ko na
na magpatuloy. Although iba na yung mga tao dito kasi sobrang syempre matatanda, may mga bata din naman pero iba kasi din yung mga kabayan o yung mga Pinoy dito. Unlike kapag sa atin yung youth, kayang-kaya ko eh. Sobrang kapal kasi ng mga kaya kong makipagkwentuhan at kaya ko silang mayaya sa simbahan. Pero dito kasi nag-iba, lagi empty your cup na patuloy ka matuto, Tristan, kasi nandito ka para matuto at lumago sa salita ng Diyos at i-share yun sa iba pang tao.